Praise the Lord. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 8, day 5. Amen. So umpisahan na natin to. Magbabasa ako ng mga Bible verses natin. Philippians 3:9. And be found in Him, not having my own righteousness, which is out of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is out of God and based on faith. So dito binanggit na sa atin ang isang uri ng katwiran. Righteousness is katwiran. Na kung ang gagamitin natin ay ang ating sariling katwiran, ang katwiran natin ay magiging ayon sa kautusan. So ang ibig sabihin yan yung gumagamit tayo ng effort, puwersa, lakas. So ganyan kasi yung mga kautusan eh. Pag binigay sa'yo, huwag ka magagalit. So mag-exert ka ngayon ng effort niya para hindi ka magalit. So gagamit ka dyan ng special na lakas. At ang pinanggagalingan ng lakas natin, pag mula sa atin, ay yung laman. Kaya hindi mainam na katwiran yan. Kasi laman yan eh. Maganda nga, nagpipigil ka, self-control. Pinipigilan mo yung sarili mo. Pero, mapigilan mo man yan, laman pa din yan. So, ang laman ay laban sa espiritu. Mabuting laman o masamang laman. Kaya dito binanggit ni Paul ang isang uri ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ay katwiran mula sa Diyos at batay sa pananampalataya. Yan ang katwiran. At yan ang totoong katwiran na lumalampas sa mga katwiran na nanggaling sa kautusan. So yan ang kailangan natin. Tapos sa 1 Corinthians 1:30, but of Him you are in Christ Jesus, who became wisdom to us from God, both righteousness and sanctification and redemption. So ito naman yung katwiran na ibunga kung tayo ay na kay Kristo. Kung tayo ay na kay Kristo, ang resulta nito ay isang katwiran na nagmula sa Panginoon. Kaya madalas sinasabi natin, dapat ang katwiran natin ay si Kristo. Si Kristo ang ating katwiran. So ibig sabihin, itong katwiran ay resulta ng ating pagbaling sa Panginoon. Ibinubuhay si Kristo bilang Espiritu. So yan ang kailangan natin. Huwag na mag-effort. Bumaling na lang sa Panginoon. Pinakamadali, tumawag sa Panginoon. Tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pumasok sa salamuha sa Panginoon. Ibaling ang ating buong katauhan sa Espiritu, mag-ensayo ng Espiritu. At mula dyan, merong pamumuhay na katwiran na walang iba kundi si Kristo. Magbabasa na ako. There are two aspects of Christ being righteousness from God to the believers. So ito ay dalawang aspekto ng katwiran. The first aspect is that He is the believer's righteousness for them to be justified before God objectively. At the time of their repenting unto God and believing into Christ. Amen. So yung unang aspekto ng righteousness ay ang objektibong katwiran na natamo natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. So nung nanampalataya tayo sa Panginoon, natamo natin ang unang aspekto ng katwiran. Kasi bago tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo ay mga taong hindi matuwid sa mata ng Diyos, mga makasalanan, lugmok. So hindi rito pinag-uusapan kung mabuting tao ka o masamang tao ka. Ang pinag-uusapan dito, bago ka nanampalataya sa Panginoon. Pero nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ibinigay si Kristo bilang ating katwiran, objective ito, objektibo. Upang sa pamamagitan niya, tayo ay ariing matuwid ng Diyos. So ang ating pagiging matuwid ay si Kristo na binigay sa atin nung tayo ay
nananampalataya. At sabi rito, Christ is our beauty, given by God to us, to be put on us as our clothing, our glorious dress. This is outward objective. So yung katwiran natin ay si Kristo bilang panlabas na damit para maging kagandahan natin. So, ibig sabihin, bago tayo nananampalataya sa Panginoon, sa mata ng Diyos, tayo ay mga maruruming makasalanan, lugmok. Walang kagandahan. Diba? Yan ang itsura natin. Pero nung nanampalataya tayo, dinamitan tayo ng Diyos. Isang damit ng kagandahan upang kung tignan niya tayo, hindi niya makita ang ating dungis, mga madungis na makasalanan. Kundi ang nakikita ng Diyos, yung nakatakip sa atin, tayo ay tinakpan ni Kristo. Isang balabal ng katwiran. No, yan yung unang aspekto ng ating katwiran. At yan ay minsan lang nangyari. Yan ay nangyari nung tayo ay nanampalataya. And the second aspect is that Christ is the believer's righteousness lived out of them as the manifestation of God, who is the righteousness in Christ given to the believers for them to be justified by God subjectively. So ito yung pangalawang aspekto ng katwiran natin at ito rin yung binabanggit sa mga verses natin. Isang katwiran na galing sa Panginoon o ang Panginoon mismo na naibubuhay sa atin. Naibubuhay siya. Nakikita si Kristo sa ating pamumuhay, mga gawi-gawi, pag-ugali, pagsasalita, pag-iisip, pagtugon. Ibig sabihin, hindi na natin hinaharap yung buhay natin gamit yung ating natural na buhay. Kundi si Kristo na dala tungo sa atin, naging buhay natin, ibinubuhay natin, hinahayag na natin. Kaya yan yung sinasabi, no longer I who live, but it is Christ who lives in me. So alam niyo yung verse na yan. Alam niyo yan. May gagawin ka ba? Huwag mong gawin sa natural na buhay mo. Diba? Dapat nakabaling ka sa Panginoon at siya ang kahayagan natin. Magsasalita ka, mag-iisip ka, tutugon ka, maglilingkod ka. Lahat ng aspekto ng buhay natin, dapat si Kristo. Kaya sinasabi, si Kristo dapat ang maging lahat-lahat sa atin. So yan yung ikalawang aspekto ng katwiran. Kasi pag hindi si Kristo, hindi siya magiging makatwiran. Maski na katwiran siya. Katwiran siya. Halimbawa, meron isang nawalang gamit. Napulot mo. Ay, ibabalik ko to, isosoli ko to. Maaaring maganda kasi yung budhi mo. Pero, ang dapat, isosoli mo ito sa loob ni Kristo. Hindi mo siya aangkinin. Kasi bago mo pa napulot yan, ikaw ay nakikristo at naghahayag na ng Kristo. Tama rin naman na nung napulot mo, wala ka kay Kristo. Hindi ka nakabaling sa Panginoon. Nag-pray ka. Kasi nagtatalo yung isip mo, hindi ko naman ninakaw to. Napulot ko to. Baka binigay to ni Lord talaga sa akin. Wala akong ganito eh. No? Anong gagawin ko rito? Pero nung gumaling ka sa Panginoon, naramdaman mo talaga ang lakas ng puwersa, ng katwiran na dapat ibalik mo yan. Ibalik mo yan. So, ibig sabihin, ang katwiran mo, hindi lang pagiging honest, kundi galing kay Kristo. O pinakamainam, nung napulot mo siya, nakabaling ka na sa Panginoon kasi ugali mo na nag-exercise ng Espiritu. Maski hindi ka mag-pray, talagang yung leading ni Lord, ibabalik ko ito. Yun, mas maganda yung ganun.
Amen. Okay, so tuloy natin yung basa. Sabi rito, we were sinners who repented to God and believed into the Lord Jesus. Right away, God gave Christ to us as glorious dress to cover us. So we are accepted to God righteously, outwardly. This is objective righteousness. So ito ay nangyari nung tayo ay mga makasalanan pa, nanampalataya sa Panginoon. So nung panahon na yan, binigay ng Diyos itong maluwalhating damit na ito para tayo ay takpan at tayo ay matanggap ng Diyos na makatwiran at ituring tayong matuwid dahil tayo ay natatakpan ni Kristo at ito ay tinuturing na objective righteousness o katwirang objektibo. Amen. Okay. So, yan yung isinuot natin si Kristo. Amen. Okay, sabi naman, also, gayon din. When Christ was given to us, to be put on us, He entered into us to be our life and life supply to live Himself out of us. This living out is the manifestation of God in Christ. This is pleasant in the eyes of God. So, nung tayo ay nanampalataya, nasuutan tayo ng katwiran, objective yan. Yan ay naging kagandahan natin at natanggap tayo ng Diyos. Pero nung nanampalataya tayo, si Kristo ay naidala sa atin, naging buhay natin. Kaya sa Colossians chapter 3, when Christ, our life, ang linaw sinabi diyan, si Kristo na ating buhay. So, buhay natin si Kristo. At may mga ibang verses na sinasabi na siya ay buhay natin. At dahil siya ay buhay natin, siya ay naging pamumuhay natin. Naihayag naman siya sa ating pamumuhay. At itong kahiyagan na ito ay ang Diyos na nakikristo na nakahayag sa ating pamumuhay. Kasi ang buhay ay para sa pamumuhay. Di ba? Pag ang aso, may buhay ng aso, ang pamumuhay niya ay pamumuhay ng aso. Tumatahol siya. Ang kanyang kaartihan ay arte ng aso. Diba? Ang kanyang gawi-gawi ay isang aso. Diba? Ganon din ang ibang mga may buhay na bagay. Yung baboy, kapag siya ay baboy, ang kanyang buhay ay baboy. Ang kanyang pamumuhay ay baboy. Diba? Kaya yung baboy, mahilig sa putikan. Enjoy na enjoy siya dyan. At yung tupa naman, yung tupa, ang buhay niya ay buhay ng tupa. Hindi siya baboy. Ayaw niya sa putikan. Gusto niya yung mga malilinis na lugar. Yung green field, gustong-gusto niya yan. Malinis na mga ilog, umiinom siya dyan. Ganon. At ang kanyang katawan, ang mas malinis kasi hindi siya nagpuputik. Dahil ang kanyang buhay ay buhay ng tupa. Buhay ng tupa. Dito nga may alaga akong mga pusa Tinitignan ko yung pusa. Minsan pinapaliguan namin yung pusa. Yung wife ko, minsan pinapaliguan. Pero minsan, maski hindi mo siya paliguan, parang malinis naman siya. Kasi araw-araw dila siya ng dila. Wala kang maamoy. So, ibig sabihin, yung laway niya na may antibiotics. Meron deodorant. Hindi katulad ng aso. Maski na paliguan mo, andun pa rin yung amoy aso. Kaya iba-iba yung buhay. Iba-iba yung buhay. So, ganon. Hallelujah. Si Kristo ang ating buhay. Dinala niya ang kanyang buhay tungo sa atin. At mataas na buhay ito. At ito ay buhay na tumutugon sa lahat ng kahilingan ng kautusan. At kung natutugunan natin yung mga kahilingan ng kautusan,
Maski yung lumang kautusan, maski yung bagong kautusan, maski yung kautusan ng kaharian na mas mataas pa kaysa sa lumang kautusan, kaya niyang tugunan ng walang effort. At tayo ay nagiging katwiran at makatwiran sa lahat ng gawi-gawi ng buhay natin. Kaya makatwiran ka ba? Depende. Sasabi mo, Brother Danny, depende. Pag ako ay kaisa ng Panginoon, nabubuhay, nag-iensayo ng Espiritu, yes na yes, makatwiran ako. Hindi mo ko kayang pagalitin. Hindi ako nalulungkot. At ang lakas ng puwersa ko. Kaya kong magpatawad. Maski kaaway ko, kaya ko siya mahalin. Sapagkat itong buhay na ito, wow, buhay ito ng Diyos. Katwiran yan. Subjective yan. Yan yung ikalawang katwiran na ang Diyos sa loob ni Kristo ay naipapamuhay natin. Amen. So, ito, at sa tingin ko, malinaw na kayo, malinaw tayong dalawa. Malinaw lahat tayo dito sa dalawang ito. Amen. Now we can see the two aspects, outward and inward. Christ is put on us, and Christ enters into us to live God out of us to be our subjective righteousness. Amen. So, malinaw na to. So, today's reading na ako. Magbabasa na ako. These two aspects of Christ as righteousness are also typified by the two garments of the queen in Psalm 45:13-14. Amen. Solomon had a queen, and that queen had two garments. The first one corresponds with the objective righteousness, which is our justification. The other garment corresponds with the subjective righteousness, which are for our victory. This garment is equivalent to the wedding garment in Matthew 22:11-12. So yung reyna, sa lumang tipan, si Solomon mayroong isang reyna na mayroon siyang dalawang garment, dalawang balabal. So yung unang balabal dito ay tumutukoy sa objektibong katwiran. At yung pangalawa naman ay sa subjektibong katwiran. So katulad ng isang believer, siya ay merong unang balabal para sa kanyang pagiging inaring matuwid. Inaring matuwid. So ito yung tinatawag nating justification. So bilang makasalanan tayo ay inaring matuwid ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi si Kristo ang ating kasuotan. Nung makita ng Diyos na damitan na tayo, na ibalik tayo sa Diyos, nakaisa na natin ng Diyos, tanggap na tayo ng Diyos. Ang laking bagay yan. No? Tayo mga natisod, nalayo sa Diyos, naging kaaway ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoon at sa ating bahagi sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, siya ay naging justification natin. Dahil sa Kanya, inaring matuwid tayo, natanggap tayo ng Diyos, na ibalik ulit tayo, at nawala yung hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos. Hindi na tayo mga kaaway ng Diyos, kundi tayo ay nakaisa na ng Diyos na ibalik sa Diyos. At isinilang muli tayo. Ang daming benefit, ang daming pagpapala. Ngayon, sinasabi rito na doon sa bahagi naman ng reyna, ng queen, yung pangalawang garment niya, ito ay para sa kanyang tagumpay. Tagumpay. Victory. Kailan ba tayo matagumpay? Kung si Kristo ang ating pamumuhay. Victorious ka. Na ibig sabihin, nadadaig mo lahat ng mga negatibong bagay dahil ang pamumuhay mo ay si Kristo. Walang kasalanan, walang laman, walang inggit, walang jealousy, walang mga kasuklam-suklam na gawi-gawi.
At tayo ay napakaayos sa paningin ng Diyos. Napakamatwid, napakamatagumpay. At hindi lang yan, lahat ng ginagawa natin ay katwiran na katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at ng tao. So yan ang believer. Dapat ang believer, okay, tama siya sa loob, may buhay na siya. Wala na, hindi na mawawala yan. Subalit sa labas, tama din siya. Tama sa mata ng Diyos, tama sa mata ng tao, sapagkat ang katwiran niya ay si Kristo mismo. Amen. What is the parable of the prodigal son in Luke 15? After the prodigal squandered his estate and came home, the father should indeed love him. But he should have said at least a few words of reprimand to the son. Amen. So, yung kwento ng prodigal son, so malinaw tayo dito. Siya ay nalayo sa bahay ng kanyang ama at winaldas niya ang kanyang mga kabuhayan. No? Pero, mahal pa rin siya ng kanyang ama at nung siya ay bumalik, ano nangyari? Tinanggap siya. Tinanggap siya. Okay. Tapos, if Luke 15 had only the parable of the prodigal, we would have to conclude that God is not righteous, that God has not judged sin, but has glossed over it. Okay. So yung parable of the prodigal son, kung ang kwento, tinanggap lang siya ng ama at wala nang ginawa yung ama. No? So ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi makatwiran. Bagamat siya ay dinamitan, siya ay nagkasala, dinamitan, naging katwiran niya si Kristo, pero dapat may ginawa pa rin ang ama. Sapagkat siya ay nagkasala. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng, ka na, kalimutan na natin yung mga nagdaan. Hindi pwede. So, kung gano'n ang ginawa ng ama, mahal nga niya yung anak. Siya ay ama ng pag-ibig. Pero dahil wala siyang ginawa para tuusin yung kasalanan ng anak, so sa parte ng ama, magiging hindi siya makatwiran. So, yun ang ibig sabihin. Amen. But thank and praise the Lord that there are 3 parables in Luke 15. The first is the parable of the shepherd saving the sheep. So ito yung unang parable. So may 3 parable sa Luke 15. So ito ay ang unang parable, yung pastol na niligtas niya yung nawawalang tupa. Hinanap niya yan ayon sa kwento. At ibinalik niya sa kawan. So yan yung unang parable. Na tayo ay mga nawawala. Subalit ang ating mabuting pastol, si Kristo, siya ang naghanap sa atin. Kung wala itong parable na to, hindi mo alam na hinanap ka pala ni Kristo. Marisa sabi mo, paano kaya ako natagpuan ng Panginoon? Oo, samantalang doon ako, nasa sanlibutan na ako. Ang daming mga tao ng panahon na yun. No? Paano niya ako nahanap? Ito yung sagot. Hinanap ka ni Kristo at ibinalik ka. Amen. So yan yung nangyari. Pagkatapos yung pangalawang parable is the parable of the woman seeking the lost coin. Ito naman yung babae na nagsindi ng ilawan para hanapin yung nawawalang barya. Tayo yung barya nawawala. Mahalaga rin, di ba? Kaya hinanap tayo sa pamamagitan ng liwanag. So itong pangalawang parable, okay, ganun na nangyari. At yung third is the parable of the father receiving the prodigal son. So ito yung binanggit natin kanina, pangatlo lang siya. Yung parable of the prodigal son ay pangatlong parable. Yung una ay yung lost sheep, hinanap ng pastol. Yung pangalawa yung lost coin, hinanap ng babae na nagsindi ng ilawan. Pangatlo, yung prodigal son na bumalik uli at tinanggap ng ama. So yan, 3 parable na yan ay tumutukoy sa gawain ng 3-unong Diyos. Amen. Amen. So immediately in the first parable,
We have the good shepherd forsaking his life for the sheep. Amen. So the Lord Jesus has already come and died. The sin of the prodigal was already judged in the first parable. So ngayon naintindihan natin. Tama lang yung sequence ng mga parable. Pangatlo, yung parable of the prodigal son. Ibig sabihin, yung unang parable, namatay na ang Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, siya yung pastol na nag-alay ng kanyang buhay para hanapin yung isa na nawawala. Namatay na ang Panginoon. Na-judge na yung sin. Natuos na yung unrighteousness ng prodigal son. Bago nangyari na bumalik siya. Kaya kanina sinasabi natin, kung ang nangyari ay tinanggap lang siya ng ama dahil mahal niya yung anak niya at wala na siyang ginawa, magiging unrighteous yung ama. Pero hindi ganun. Yung prodigal son ay bumalik pagkatapos siyang hinanap ng anak at yung anak ay namatay para sa kanya upang hatulan ang kasalanan at maisagawa ang katwiran ng Diyos. Ganun pala yun. So kung hindi mo nakita ito, sasabi mo, napaka-ano naman, nagkasala yung prodigal siya, basta tinanggap na lang. So yung ama, hindi siya makatwiran, wala siyang ginawa. Meron! At ito ay pinakita doon sa unang parable. So hindi na masyadong binanggit yung pangalawang parable, pero pwede natin sabihin, yung pagbalik natin para manampalataya ay gawa naman ng Espiritu na nagbigay ng liwanag. Binigyan niya ng liwanag yung prodigal son na maisip niya na dapat bumalik siya sa ama. Kung walang liwanag, hindi niya maiisip yung bumalik na. Ibig sabihin yung Espiritu ang nagbigay sa kanya ng ilaw na pinakita sa kanya na dapat bumalik na ako. Nagliwanag yung kanyang kaisipan. Kumpletong kaligtasan ng 3-1 Diyos. At doon sa parable of the prodigal, ayun, nakita na natin yung pagtanggap ng ama, dinamitan na siya, di ba? At hinalikan na siya. Wala nang binanggit doon kung paano tinuos yung katwiran dahil makasalanan itong bumalik. Yan ay nasolusyonan doon sa unang parable. Amen. So, minsan di natin naisip ito. 3 nga pala yung parable. Amen. Amen. Okay, so because of what happened in the first parable, there is the second parable in which a woman lights a lamp to seek for the lost coin. Since the Lord Jesus has accomplished salvation, the Holy Spirit can come to enlighten with His light. Okay, so babanggitin pala ito. So, sunod-sunod siya. Dahil sa gawa ng Panginoon, yung Holy Spirit, dumating siya upang bigyan ng liwanag. Iyon. Kaya nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, meron tayong liwanag na kailangan nating gawin ito. Ang Espiritu ang nagbigay niyan. Na sinasagisag ng babae na nagsindi ng ilawan para hanapin yung mga nawawalang coin, yung mga barya. Amen. The problem of sin has been cleared up in the parable of the shepherd. In addition, the inward feeling has been enlightened in the parable of the woman, lighting the lamp. Amen. So, yung kasalanan na lutas doon sa unang parable, yung parable of the sheep, na kung saan ang Panginoon bilang mabuting pastol ay nagbigay ng kanyang buhay para sa pastol, ay para sa tupa. At ito ay naligtas. At yung pangalawa naman, batay doon sa ginawa nung mabuting pastol na niligtas niya yung tupa sa pamamagitan ng kanyang buhay. Gumawa naman yung Espiritu upang bigyan ng liwanag yung isa na tinubos. Kaya makikita natin na ayon sa karanasan, nung ang gospel ay na-preach atin, napakaliwanag nito. May liwanag siya. Hindi natin maintindihan. Dati-dati, maring hindi mo inisip na mananampalataya ka sa Panginoon. Tatawag ka sa pangalan ng Panginoon. At
payag ka na mabautismo. Hindi natin inisip yan. Lahat ito ay isang liwanag na binigay ng Espiritu Santo sa atin. At dahil diyan, nakabalik tayo sa Ama. Nadamitan tayo ng katwiran, no? At nadala yung buhay ng Panginoon sa atin upang mula diyan makapamuhay tayo ng isang pamumuhay ng katwiran na walang iba kundi si Kristo mismo. At ito yung history natin. Yung tatlong parable na yan, nagpapakita ng kwento ng ating kaligtasan. Ang pagsasagawa ng anak, siya yung mabuting pastol na naghain ng kanyang buhay. Ang pagsasagawa ng Espiritu, siya yung nagbigay ng liwanag. Ang pagsasagawa ng makalangit na Ama, siya yung tumanggap sa atin, binigay niya ang kanyang anak bilang katwiran. Ano pa? Minahal niya tayo, tinanggap niya tayo sa kanyang sambahayan, inaring matuwid, ginawang mga anak, at patuloy na inaalagaan. Yan ang kwento natin. Kailangan na clear tayo sa ating history. Divine history yan. So, hindi lang ito yung pinanganak ka ng nanay mo. Alam na alam mo kung saan ospital ka pinanganak. Alam mo yung petsa. O yung iba, sinesters pa, ilang pound siya nung pinanganak siya. At ngayon, lumaki na siya. Ang dami na nangyari sa buhay niya. Human history. So, thank the Lord sa mga history na sa pamamagitan ng salita, naging malinaw tayo sa mga background natin. Amen. The Lord Jesus has forgiven our sins. The Holy Spirit has enlightened us and has caused us to be convicted concerning sin. So maganda yung gawa ng ng 3-1 Diyos. Yung parte ng pagpapatawad ng kasalanan, paglilinis, ginawa ng Panginoon. Kasi siya yung namatay para sa atin. At yung kanyang dugo ay may kapangyarihan upang hugasan tayo, linisin tayo. Pagkatapos naman yung Holy Spirit, binigyan niya tayo ng liwanag upang i-convict tayo. Nang ibig sabihin, nakita mo na makasalanan ka. Dati-dati, hindi natin alam yan. Lagi tayo nangangatwiran, tinuturing yung sarili natin na maayos, matwid, tama, mataas yung pride natin. Pero yung Espiritu, in-expose niya tayo. Na tayo ay mga marurumi, makasalanan, na kailangan magsisi at manampalataya sa Panginoon. So yun yung dalawang aspect. Amen. Hence, by the time the Father comes, the matter of sin need not be mentioned anymore. He only has to do work of welcoming us. In the previous two parables, God's righteousness as well as His love were already manifested. So, ang ganda ng kwento ng kaligtasan natin na isinagawa ng 3-1 Diyos. Kaya ang Diyos ay 3-1. Triune siya eh. Mainly, para sa pagsasagawa ng isang kumpletong kaligtasan para sa atin. Yung iba tinatanong, bakit kailangan maging Father, Son, and Spirit pa siya? O, para ano ba yan? Para ba magdebate tayo? Hindi. Hindi para sa ganyan yan. Ang kanyang pagiging triune ay sa pagsasagawa ng kanyang walang hanggang ekonomiya, na kung saan tayo ay sentro ng pagsasagawa ng Diyos, at dahil siya ay triune, na isagawa niya ang isang kumpletong kaligtasan at tuloy-tuloy niyang isasagawa ang kanyang walang hanggang kaligtasan at organic salvation tungo sa atin hanggang tayo ay mapasukdol maging ang bagong Jerusalem. Amen. So, yan yung MR natin. Salamat, Panginoon. Ikaw ang 3-1 Diyos. Ikaw ang anak na siyang mabuting pastol na humanap sa amin upang kami ay ibalik mo. Salamat din sa iyong kamatayan na nagluta sa problema ng kasalanan. Salamat din, Espiritu, Diyos na Espiritu, na ikaw din ang nagliwanag
Binigyan mo kami ng liwanag upang kami ay magsisi. Makita namin ang aming abang kondisyon at madala kami sa pananampalataya. Salamat din, Aba Ama, na kami ay tinanggap mo. Bukas ang iyong kamay. Natanggapin kami bilang mga makasalanan na natubos sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak. At ngayon kami ay kaisa mo na. Salamat sa lahat ng bagay. Amen. Amen.